Blessed and materially blessed. Genesis chapter 1 verse 28. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth, and subdue it, and have dominion. Ayan o. Binilis ng Panginoon yung mga tao. Binilis ng Panginoon yung mga naunang tao. And sabi doon, God said unto them, sabi roon, Be fruitful and multiply and replenish the earth, and subdue it and have dominion. Ayan po yung no? Wala pong pamilya na nangarap na hindi sila pagpalain ng Panginoon. Lahat po halos ng pamilya gusto pagpalain ng Panginoon. Amen? Yun po yung ating mga pinakakamtan. Kaya po, ang Panginoon po napakabait kasi po, nung lumikha siya ng pamilya, lumikha siya ng mga tao, original design niya talaga na talagang pagpalain ng mga pamilya. Okay? So, Genesis chapter 3, verse 8, ang sabi rito, meron silang regular na fellowship, no? May regular fellowship sila. Okay? Regular fellowship. Ayan po. Bakit po, no? Yung spiritually blessed po kasi, kaya sila spiritually blessed, no? Genesis chapter 3, verse 8, tinan nyo, ha? Okay. When the cool evening breezes, sabi ro, were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about in the garden, so they hid from the Lord God among the trees. So ito po yung pinapakita po dito na yung dahil sa regular fellowship ng Diyos at ng tao, napaka-familiar na ng tao sa galaw ng Diyos. Yung parang hakbang pa lang ng Diyos, alam niya na ayun ay Diyos. Okay? Alam na nila na ayun ay Diyos kasi napaka-familiar nga kasi nga meron sila talagang regular fellowship ng Diyos. So spiritually talaga ang tao nung panahon na yon, blessed talaga sila ng ating Panginoon. Alam niyo po yan, ang tao, di ba, sa ngayon, ang hinahangad talaga, material blessing eh. Hindi spiritual blessing, no? Pero dito, makikita po natin, ang tao po, spiritually biniles ng ating Panginoon. At hindi lang spiritually biniles, kundi materially, makikita po natin na sila din ay biniles ng ating Panginoon. Kaya mas maganda nga pag-usapan natin, hindi lang material blessing, kundi ito rin ay dapat mapag-usapan natin na hindi lang ang Diyos ay bukas para sa material blessing. Bukas din siya sa spiritual blessing. So kaya dito, sabi rito, they had regular fellowship with God. No? Okay? Kumbaga, galaw pa lang ng Panginoon, alam na nila na nandiyan ng Diyos. So, very familiar sila sa Panginoon. At makikita po natin sa Genesis chapter 2, verse 19, ang sabi roon, So the Lord God formed from the ground all the wild animals and all the bird of the sky. He brought them to the man to see what he would call them. And sabi rito, and the man chose a name for each one. So, karoon sila ng shared authority dyan. So, spiritual blessing, na kung saan, ikaw magpangalan dito sa hayop na to. So, lahat ng mga hayop na dinala sa kanya ng Panginoon, siya mismo ang nagbigay ng pangalan doon. Okay? So tayo, di ba, makita natin, di ba, kaya natin magbigay ng pangalan, di ba? Sa anak, di ba, sa alaga, so ganoon. Si Adan po, ang binigay niya na pangalan, binigyan nila ng isa-isang pangalan, yung bawat mga hayop. Parang kumbaga sa Tagalog, ito ay unggoy, ito ay aso. Siya nagbigay ng ganon. Okay? Siya nagbigay. Okay. Tapos makita po natin dito na ang tao noon, hindi sila takot. Hindi sila takot sa Diyos, no? Hindi sila takot sa Diyos. Bakit po? Kaya nga mapapansin natin doon na bakit hindi sila takot sa Diyos? Nakakausap nila ng Diyos ang malapitan eh. Saka wala silang tinatago na kahit anumang mga pagtatago, sila ay very open. Di ba natin na they are naked. Nakahubad sila. So talagang walang hiya-hiya. Wala silang takot, ganon. Naked sila. Okay? Ngayon, kailan sila natakot? Kailan sila natakot? Oo. Ayun, doon na sila natakot. Okay. Doon na sila natakot. Tama, palapakan natin yung Panginoon. Natakot eh. Ba't natakot? Natakot. Palangin nyo, bakit natakot? Bakit natakot? Kasi gumawa ng kasalanan. Takot sa parusa.
Takot sa parusa. Okay, alam nyo, kasi sino naniniwala dito na nahaharap tayo sa Diyos? Sino naniniwala? Na one time, tayong lahat ay haharap sa Diyos. So, meron tayong dalawang takot na pwedeng maranasan. Dalawang takot na pwedeng maranasan. Anong klaseng takot? Okay. Ayan po. Pakilipat para makita nila yung dalawang klase ng takot. Okay. Ayan meron dalawang klaseng takot yan. Two kinds of fear. When we face God. Ang una daw ay severe fear. Takot alipin, takot parusa. Saan natin makikita yan? Sa verse sa Revelation chapter 20, 11 to 12. So yung Great White Throne, naharap tayo sa Panginoon doon, nakaupo siya doon sa Great White Throne. So lahat ng takot, lahat ng mga hindi kumilala sa Panginoon, so yun yung kanyang mararanasan. Hindi niya kilala ang ating Panginoon sa Kristo. So hindi niya ginawa yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon nang siya ay nasa lupa pa. Yan po ang kanyang mararanasan. Yung takot alipin, takot parusa. Meron naman tayong tinatawag na filial fear. Ito yung tinatawag nating holy fear. Takot anak. Okay? O kaya meron ditong takot. Takot ka kasi sobra ang iyong paggalang sa Kanya. Okay? Ito po ay makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sa mas madaling termino, bema seat ang tawag doon. O kaya, the judgment seat of Christ. So, slash na lang natin, bema seat, the judgment seat of Christ. Sino naman yung haharap dito? Halimbawa, parang ganito. Parang ganito. Okay, may schedule na po ang Panginoon. Parang ganito nga di ba? Parang ganito. Halimbawa lang halimbawa. Dalawang klaseng takot ang mararanasan mo. Halimbawa, ang Diyos magpakita ngayon. Okay, dalawang takot ang pwede mong maranasan. It's either takot alipin dahil takot ka sa parusa o kaya takot ka dahil sa sobrang galang, ayaw mo siyang parang sa sobrang respeto mo sa kanya na ay, teko lang, ganun. Parang sa sobrang napakabanal naman ito. So, dalawa po yung pwede mong maranasan. Yung naranasan nila ni Eva at Adan, una sa lahat, ang naranasan nila, nung hindi pa sila kumakain, holy fear yun. Yung takot sila na masaktan ng Diyos, takot silang gumawa ng mali. So yun siya. Dahil sa sobrang paggalang nila sa Panginoon. Pero nung sila ay nagkamali na, natakot na sila. Kasi natakot talaga sila sa parusa. So time will come kasi lahat tayo ay haharap sa Panginoon. Kaya dalawang uri ng takot ang pwede nating maranasan dito. At dalawang klaseng trono. Dalawang klaseng trono ang pwede mong puntahan. It's either sa Great White Throne ka haharap o kaya sa Bema Seat. Pag sinabing Bema Seat, yung ka re-rewardan. Halimbawa, si Kuya DJ. Kuya DJ, dahil ito yung iyong mga pinagagawa sa lupa, ito ang iyong reward. Bema Seat po yun. The judgment seat of Christ. Ito po yung mga nire-rewardan ng yung mga tao talaga na sumunod, kumilala sa ating Panginoon. Yung Great White Throne naman, ito yung mga talagang yung nasa lupa ka, ni minsan ay talagang hindi mo kinilala ang Panginoon, wala kang effort para alamin ang kalooban ng ating Panginoon. So, Great White Throne po yon. Haharap tayo, yung takot na yon, yung takot kang kung saan ka dadalhin. Okay? So, sino dito gusto dun sa Bema Seat? Pumalakpak nga, gusto ko sa Bema Seat. Yung makikita ko ang Panginoon, natatakot ako sa Kanya dahil sa taas ng ang taas ng ating respeto sa Kanya. Okay? So, yun po siya. So, ang makikita po natin dito na ang unang pamilya noon, meron talaga silang holy fear. Takot sila sa Panginoon. Takot talaga sila na magkamali, ganoon. Kaya nga nung nakain na nila yung sinasabi ng Bible na fruit of the knowledge of evil
good and evil, dun sila nagkaroon ng ano. So dito, makikita natin dito na puno sila ng spiritual blessing and material blessing. Puno po sila doon, no? Puno sila ng material blessing and the spiritual blessing. Punong-puno po sila niyan. Wala silang kulang. No? Hindi sila nagkukulang doon. Kasi nandoon lahat ng biyaya ng Panginoon. Yung spiritual blessing sa kanila, nandoon, maging yung material blessing, nandoon lahat sa kanila. So pag tiningnan mo yung verse, ito talaga yung totoong nangyari, no, sa tao. Sa pamilya, yung parang, no, ang mga pamilya ngayon, pag tinitingnan mo, ang focus ngayon ng maraming pamilya, nakatingin talaga sa sa material blessing. So yung spiritual blessing, parang binabaliwala na yan. Pero titingnan po natin sa liwanag ng salita ng Diyos, nung biniles sila ng Panginoon, 2 blessing po ang binigay sa kanila. Sa Genesis 1:28, ang sabi roon, di ba? God bless them. Di ba? Okay? Pinagpala sila ng Panginoon, binigyan sila ng mandato ng Panginoon na replenish the earth. So yun po yung kanilang binigay. Yun ang binigay sa kanila ng Panginoon. Kaya nga kung hindi siya ayos spiritual, tandaan po natin kung bakit binila sila ng Panginoon spiritually. Unang-una, ginawa sila ng Diyos na according to His image and likeness. At yung pangalawa, yung hiningahan sila ng Panginoon na merong divine impartation na binigay sa kanila ang Diyos na hiningahan sila sa ilong ng ating Panginoon, no? Yung bahagi ng buhay ng Diyos ibinigay niya doon sa tao. Kaya bless sila spiritually. Kaya nung sinabi sa kanila ng Panginoon, God bless them. Biniles sila ng Panginoon. Okay? So dito makikita po natin na una silang pinagpala ng Panginoon spiritually. Spiritually po ang unang pagpapala na tinanggap nila sa Diyos. So maraming pamilya, siyempre, ang hinahabol ay material blessing. Material blessing lang. So, pero sa pagtinignan natin sa original, 2 po yan. Spiritual blessing and material blessing. Amen? So, hindi lang dumadami ang pera, kundi umaayos din dapat ang mga buhay spiritual. O anong kinabagsak nila Eva at Adan? Anong kinabagsak talaga nila? Di ba may kinain sila? Okay? Symbol of materialism. Lust and self-gratification. Yung gutom ba sila nung kinain nila yon? Gutom o busog? Nung kinain daw nila yung prutas, gutom ba sila o busog? Sino dito hindi sigurado? Gutom o busog? Busog. Bukod tinanong nyo, Adan, busog ka. Actually, lahat kasi doon ng mga makakain, pwede mong kainin. Hindi ka talaga magugutom. Kasi dito, di ba, magugutom ka kasi minsan walang prepared na pagkain. Tama? Di ba? Kaya tayo nakakaranas ng gutom dito, kahit may pagkain kayo, minsan walang prepared na pagkain. Kailangan mo, bibili ka pa, magluluto ka pa. Hindi katulad sa kanila, dahil ang daming bunga, pitas lang sila ng pitas. Kaya they are blessed spiritually and materially. Ngayon, para ka kumain, kailangan, magtrabaho. At kapag may pera ka na, minsan, kahit may pera ka na, pipila ka pa eh. Minsan, di ba sa grocery, ano ba to? Pipila pa ako. Okay? So, kung gusto mo naman ng murang bigas, pipila ka rin. Yung 20 pesos ata. Meron ba rito nun? 20 pesos na bigas? Papipila ka rin. Di ba? So, nakikita natin na kung titingnan mo, ang kinabagsak nila, hindi dahil gutom sila sa pisikal, kundi meron talaga silang hinangad na bukod sa kagustuhan o sa paghahangad nila na mas sigit sa ating Panginoon. Parang mas sinikit nilang kinagutuman, hindi ang Diyos, kundi yung mga self-gratification nila, yung lust, yung pride of life. So yun, doon sila nagkaroon. So ang unang blessing na tinanggap nila, spiritual blessing, bago sila binigyan ng mandate. No? So, binilas muna sila ng Diyos spiritually. Bago sila binigyan ng mandate. Okay? Be fruitful and multiply.
Pero binilis muna sila ng Panginoon doon, spiritually. Okay? Kaya nga ang unang nawala sa kanila, ano unang nawala sa kanila? Nung nagkamali sila? Bigas ba? Prutas ba? Ang unang nawala, yung spiritual nila. Yung eternal, yung life, ang unang kinuha ng Panginoon sa kanila. Kaya sila ay na-disconnected doon sa source of life. And then, yung sumunod, napag-aralan nyo yata yun? Di ba? Napag-aralan nyo na doon sa sa Paul? Yung, ang naging parusa ng, ng lalaki, naging parusa ng babae, ganito. Di ba? Di ba yon? Kakain ka, kailangan mong pagtrabahuhan. So yon, no? Ang unang nawala sa kanila, yung unang blessing din. Yung unang blessing sa kanila, spiritual blessing. Ang unang kinuha din ng Panginoon, syempre, yung spiritual blessing sa kanila. Yung source, yung life. Okay? Then, sumunod na yung material blessing. Na kailangan nila talagang pagdusahan, pagpawisan para lang makakain. So, ang true blessed family, hindi lang blessed spiritual. So, kapag binasa po natin ang Bible sa Genesis, God blessed them spiritually and God blessed them materially. Amen. So, clear po tayo doon, ha? Clear? Clear po tayo doon. Hindi lang sila blessed spiritually, hindi lang sila blessed materially, blessed sila parehas. Okay? Pero ang totoo ngayon, syempre, pag pinag-aralan mo ang pamilya, pag pinag-aralan mo ang maraming pamilya, ang hinahanap na blessing talaga ay hindi spiritual, material blessing. Tama ko, tama? Okay. Tama ba ko, Ron? Oo. Marami sa pamilya. So, lalahatin na natin sa buong mundo na marami sa pamilya ngayon, ang hangad talaga ay material blessing lang. Hindi spiritual. Okay? So, bakit kailangan unahin ng spiritual? Tingnan natin, ha. Kaya inuna yung spiritual, kaya binila sila ng Panginoon, ng ating Panginoon. Kasi yung fullness ng kanilang ng kanilang spiritual life, kasi punong-puno sila spiritual eh. Punong-puno sila yung fullness of their spiritual condition. Mas madali sa Panginoon na okay, dahil ang aking anak na to ay talagang kayang-kaya niya ng pamahalaan ng mundo. So binili siya ng Panginoon. So minsan 'di ba ganoon, no? Talagang mas maigi talaga inuuna natin ang ating mga spiritual. Sabi nga sa Matthew 6:33, saka nga pa, alam ko makabisado nyo na yan no? Sa English, sige, sa English muna. Matthew 6:33. Okay. O, tingnan nyo. O, diba? Iba yung English ng kabisado nyo sa kayo nandoon. Diba? So, pero parehas lang yan. So, New Living. So, seek the kingdom of God above else and live righteously. Sa ibang salin ay, seek the kingdom of God and His righteousness. Diba? And all those things shall be added unto you. So, seeking first the spiritual blessing. So, mapapansin po natin, bago sila binilis ng ating Panginoon materially, binilis muna sila ng Panginoon spiritually. Okay? Binilis muna sila ng ating Panginoon spiritually. Yun po talaga ang pinaka-formula. Spiritual blessing muna, bago, material blessing. Ito rin yung makikita natin sa Matthew 6:33 na tinuturo ni Jesus Christ. Seeking first the spiritual blessing. Tapos pagtapos nun, God will give us peace that God will provide all our needs. So yun siya, no? Pag inuna pala natin ang ating mga pangangailangang spiritual, nagbibigay sa atin ito ng kapayapaan na ang Diyos ay nagbibigay talaga o nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Sino naniniwala doon? Pag inuna ko ang Diyos, talagang susunod ang pagpapala sa akin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. So yun, pag inuna daw natin ang Diyos, susunod ang pagpapala. Kaya nga sabi roon, seek you first the kingdom of God, at lahat ng needs mo, i-adds on ng ating Panginoon. Idadagdag ng ating Panginoon. Pero pag binaliktad mo, sige nga, baliktarin. Pag binaliktad mo siya,
Sabi roon kasi, pag binaliktad mo siya, sige, seeking first the material blessing. Susunod kaya ang spiritual blessing? Susunod? Hindi nga. May mga sumunod ba na spiritual blessing? Walang susunod na spiritual blessing. Bakit po? Mapapansin po natin yon na when we always seeking first material blessing, even kahit na marami kang material blessing, lagi mong sinasabi baka maubos. 'Di ba? Baka kulangin. So nawawalan talaga tayo ng doon, peace. Nawawalan tayo ng kapayapaan pag inuuna natin talaga yung yung material blessing. Nawawala yung kapayapaan natin. Kasi po, kahit na marami ka tayong pera, kahit ang dami nating pera, pag inuuna natin yung material blessing, ang lagi nasa isip natin, kulang. Baka maubos. Baka ako mawalan. So, yun po siya. Pero pag inuuna mo raw yung spiritual blessing, ang sabi roon, and all those things shall be added unto us. Tapos, kung mapapansin nyo po yung verse, tinan nyo po yung verse sa susunod, yung sabi roon na, hayaan mo huwag kang mag-alala sa mga, huwag kang mag-alala doon sa bukas, hayaan mo mang problema yung bukas sa Kanya. So, yun po yung sinasabi ng ating Panginoon, na ang material blessing po, pag inuna natin, talagang nauubusan talaga tayo ng kapayapaan. So, kasi ang nasa isip natin, baka kulang. So, nawawala nawawala talaga yung peace natin. At hindi totoo na materially blessed tayo. Pag hindi natin nasusunod yung Matthew 6:33. We will never be spiritually blessed and materially blessed. Bakit po? Pag hindi natin nasunod yung formula. Ang formula po, ang formula? Seek God's first. Yun ang tamang formula. Amen? Sa Genesis pa lang nakita natin ang formula. Inuna ng Diyos na i-bless sila spiritually. And then, binili sila materially. Ito rin ang sinasabi ni Jesus. Unahin natin ang spiritual and lahat ng kailangan nating material ay ibinibigay ng ating Panginoon. Pag nagkamali tayo dyan, inuna natin. Alimbawa, inuna talaga natin, hindi tayo ibe-bless ng Panginoon spiritually. At baka mamaya, yung sinasabi nating materially blessed, kala natin blessed talaga tayo. Marami pong umuuna sa blessing ng Panginoon. Yung blessing. Kala mo blessed, pero hindi pa rin blessed. Marami akong kilalang ganyan yung parang blessed siya, pero hindi blessed. Bakit po? Tingnan mo maraming mga tao blessed na. Pero parang kulang pa. Ang daming mga mayaman, ang dami-daming lupain. Yung kaprasong lupa ng kapitbahay niya, kukunin niya pa. May kilala kang ganyan? Buti na lang, hindi naging presidente, no? No? Ang dami niya ng lupa. Yung kaprasong lupa na nananahimik doon para sa kabuhayan ng isang pamilya. Kukunin niya pa. Pero ang dami niyang lupa sa buong Pilipinas. Yung kaprasong lupa, kukunin pa. Kung titingnanin mo, materially blessed na siya. Pero hindi totoo materially blessed siya. Kasi gutom pa siya Nakuha niyo? Kaya kapag inuuna ang material, lalong nagugutom. Lalong nag-aalala. Diba? Yung naka-BMW ka na, dinadrive mo BMW, nakita mo yung kapitbahay mo naka-Mustang, sabi ko, bibili ako niyang bukas. Bira itong kapitbahay ko, inuungusan ako. You are not really materially blessed. Pag ganon. Di mo naka-BMW ka niya, worth 5 million. Nakita mo yung Mustang ng bira, naka-Mustang siya. Samantala sa EDSA, nung nagdadrive ka, gamit mo yung BMW, may nasasalubong ka, may nakakatabi kang Mustang. Bali, wala sa'yo. Nung kapitbahay mo bumili, galit na galit ka. Sabi mo, bibili din ako niyan. Bukas. You are not really materially blessed pag gano'n. Ang design ng Panginoon sa blessing is like a river flow. Amen? Yun po, like a river flow.
Maraming materially blessed, ang ginawa, dam. Dam. Ano yung dam? Inipon. Tapos, hindi pinakawalan. Nung pinakawalan, punong-puno na siya, nagbaha. Okay? What's the point? Okay. May dalawang motibo sa pag-iipon. Una, wisdom. Okay? Wisdom. Pangalawa, hoarding. Hoarding. Ano yung hoarding? Akin lang to. Hindi to ilog. Okay? So, may nag-iipon because of stewardship. Pero kung ang motibo mo sa pag-iinong ay hoarding, wala kang charity. Wala kang charity. Inipon mo sa malaking reservoir, tapos wala kang charity works. So, hindi ka totoong materially blessed. Kasi ang material blessed is like a river flowing. Hindi stagnant. Amen? Hindi stagnant po yan. So, yun po ang design ng Panginoon doon sa mga blessing. Hindi po dam. Amen? Hindi dam na na-stack lang yung tubig dyan. Okay? So, kailangan talaga yun ay dumadaloy. So, kaya kapag inuna natin ang material blessing, nagkakamali po tayo ng formula. Okay? Kasi ang tunay na material bless, sandaan nyo, ito ang tunay na materially bless, hindi nasusukat yan sa dami ng ari-arian at pera sa bangko. Yun po yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba, ang mga magnanakaw ngayon, disente, nakabarong. Tama po ba? At untouchable. Hindi mahuhuli. Hindi makukulong. Amen? Ang mga magnanakaw ngayon ng cellphone, kulong agad. Ang magkano lang ninakaw, 5,000. Yung mga bilyon ang ninakaw, hindi nakukulong. Pero materially blessed, but not really materially blessed. Amen? So nakuha, no? Kapag inuuna ang material blessing, kahit busog ka, mukha ka pa rin gutom. Ang 1 million mo ngayon, gusto mo maging 10 million yan. Amen? Ang 10 million mo ngayon, gusto mo maging 20 million yan. Kaya walang mayaman na inuuna, pag hindi inuuna ang Diyos, laging gutom. Laging gutom. Mayaman na, gutom pa rin. Hindi nabubusog. Amen? Kaya kapag hindi ka nabubusog sa pera, lagi kang nagugutom. Mag-isip-isip po tayo. You are not really materially blessed. Ang spiritual blessing po ng Panginoon, pag binibless ka niya spiritually, binibless ka rin niya materially. Pag may kailangan ka, God provide. Amen po? Pag may kailangan ako, God, pinoprovide ng Panginoon. Wala akong pera sa bangko, pero pinoprovide ng Lord. Amen? Pag may pangangailangan ka. Amen po ba? Ganyan kabuti ang Panginoon eh. Di ba? Yung kahit wala ka, pero pag humingi ka sa Panginoon, nandiyan ang blessing ng Panginoon na hindi ka nag-aalala. Alam mo, pag nag-aalala ka, you're not really spiritually blessed. And you're not really materially blessed. Kahit na anong meron ka, pero kung lagi ka nag-aalala, yung may pera ka naman, nag-aalala ka. Pera naman ako, pero nag-aalala ako. Meron namin ganyan. May pera, pero nag-aalala. Sino dito may pera, hindi nag-aalala? Oh, may pera talaga, praise God. Umihina, hindi ko kayo utangan. Marami din akong pera. Amen po ba, Lord? Okay? So, yun po siya, no? Yung marami ka, no? Pera, pero nag-aalala ka. Tingnan mo yung katabi mo, maraming pera yan. Pero, eto maganda. Wala kang pera sa bangko. Wala kang maraming mga bagay. Pero, punong-puno ka ng kapayapaan. Because, alam mo, pag nangailangan ka, nandiyan ang Diyos magpo-provide. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang tunay na mayaman. Yan ang tunay na materially blessed na pag humingi ka, Lord, kahit na ganito ako, alam ko dahil inuuna kita pag nangailangan ako, nandiyan ang tulong mo. But punong-puno ka ng kapayapaan. Maraming mga tao, materially blessed, pero hindi magawa yung gusto ng Panginoon kasi nag-aalala. Nag-aalala talaga ako sa kinabukasan ko. Ano ka ba?
Yung iba nga. Ay, ilan kayo magkakapatid? Ano, San Diego? 10? Tanong mo kay nanay kung nag-alala siya, paano kayo mabubuhay? Amen? Nanay, nag-alala ka ba kung paano sila bubuhayin? O kita mo, hindi. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hindi nag-alala. Oh, di ba? Oh. Hindi, imaginein mo. Oh, di ba? ako nga siyempre dalawa na yung anak namin. Magtatatlo, parang huwag na lang muna kaya. Lumabas. Ayan, itsura. Mabait na bata. Okay? So, minsan kasi may pag-aalala talaga tayo. Oo, may pag-aalala. Amen? So, yun po siya. Ang tunay na material blessing po, yung materially blessed, yung hindi ka na nag-aalala kasi alam mo na spiritually blessed ka, pinoprovide ng Panginoon. Kasi pangako ni Lord, yun po yung tamang formula, di ba? Ang tamang formula, seek you first and all those things shall be added unto you. So pag may kailangan tayo, God is providing. Pag may pinapagawa ang Diyos, nagagawa mo dahil meron kang peace of mind. Sabi ni Ate Ellen nung Friday, double pay. Nag-uusap kami sa van. Sa sasakyan. Hindi pala van yun. MPV. 6-seater. Sabi niya. Oy, kami? Double pay kami. Sabi niya buti na lang, hindi ako mukhang pera. Okay? So, ganun po siya. Diba? Because, alam mo, magkano yung, ipagpalagay natin 600, 700 yung pera niya. Pero hindi mo mabibili presence ni Lord doon. Hindi mo mabibili yung presensya ng Panginoon. Pagpasok niya pa lang doon sa prayer room, iyak na siya, iyak. See? Hindi nyo mabibili na 700 yung presensya ng Panginoon. O double pay pa yun, baka 1-4. Baka may OT pa yun. Okay? Amen? Pero, alam nyo ba, gumastos siya roon? Pag tumasok siya, magkakapera siya. Pag umating siya roon, sumama siya sa amin, magagastusan siya. Pero pinili niya na magastusan. Yun ang pong mahalaga, may peace of mind ka. Pag may pinapagawa sa iyo ang Lord, may peace of mind ka. Hindi yung may pera ka, pero wala kang peace of mind. Nakukuha niyo po ba? Sabi, don't worry. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ano lang alala ko? Buhay ang Diyos. Amen? Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Huwag tayong mag-alala. Amen? Don't worry about tomorrow. For tomorrow will bring its own worries. Today trouble is enough for today. Sapat yan. Sapat yung trouble ngayon para sa araw lang na to. Huwag mo nang problemahin iba. Kaya sabi ni Jesus Christ, pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, all those things shall be added unto you at magkaroon ka ng kapayapaan. So, sabi roon, don't worry. Amen? Don't worry. Sabi mo sa katabi mo, don't worry. Okay. Simula ngayon, hindi na ako mag-worry. Ayan, praise God. Thank you, Jesus. So, yun po, no? So, wag po, alam mo, yun po ang tunay na materially blessed. Hindi ka naiinggit, hindi ka nagiging madamot, at hindi ka nagiging sakim. Yun po ang tunay na materially blessed. Amen po ba? So, alam nyo na, kaya maraming mayaman, hindi materially blessed. Ang yaman-yaman na, pero nang ninenok pa. Alam niyo yung nenok? Nagnanakaw. Yaman-yaman na, nang ninenok pa. Diba? So, hindi tunay na materially blessed yun. Ang tunay na materially blessed, diba? Yung alam mong nandiyan ang Panginoon, binibless ka ng Panginoon, hindi mo kailangan magnakaw. Dahil you are more than enough. Amen? Hindi ka nagiging sakim. So, yun po, ang blessing ng God, dinisign niya, so as a river yon. So, yun na siya. No? River. Sabi mo sa katabi mo, river yan ha, river. Pag binibless ka ng Panginoon, spiritually, ibe-bless ka rin niya na materially. Pero yung material blessing mo, kailangan river, hindi dam. Hindi dam, okay? Hindi siya dam. Hindi yung iipunin mo lang tapos wala kang charity work. Marami pong mga tao na natatakot sa pag binibless ako ng Panginoon, pero bakit kaya gusto ko akin lang to? So, yun, nakakatakot po yun. Alam niyo po ba, pag dam,
'di ba? Nagiging stagnant 'yan eh. 'Di ba? Hindi na napapaltan, 'di ba? Okay? Minsan tumatagal dun yun, nilulumot, gano'n. 'Di ba? Tingnan nyo, yung mga tinago nyong pera, baka inaanay na. Hindi naman. Silipin nyo rin. Amen? Buti na lang, wala akong tinatago. Okay. Sino dito gusto bumalik sa original design ng Diyos? Na spiritually, materially blessed tayo ng ating Panginoon. Amen? Sino dito gusto? Gusto ko yan. Na kahit na marami na akong pera, hindi ako nag-aalala. Amen? Inuuna ko ang Panginoon. Hindi ako nag-aalala. So, maraming pinagdadaanan ng ating pamilya. Sa ngayon, sino dito wala ng problema sa family? Wala? Lahat meron? So, tingnan po natin to. Marami sa mga pamilya, siyempre may pinagdadaanan tayo. Dahil nawala talaga tayo sa original disenyo ng Panginoon. Bunga. Dahil sa bunga na kinain. May bunga kasi sila kinain. Kaya, siyempre, damay-damay na yan. Sabi mo, damay-damay na yan. Damay-damay na yan. Okay, so, ganun, no? Alam mo, ang tindi man damay, no? Tama? Ang tindi man damay ni Adan. Alam mo, si Eva lang kumain, eh. Dinamay niya si Adan. At nadamay din si Cain. Tinan mo, tinabtab niya yung kanyang kapatid. Di ba? Di ba kinatay niya yung kanyang kapatid? So sana yung spiritual blessing sana natin ngayon, kung makikita po natin 'yan, sana damay-damay din ang pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang ang dumaloy sana yung kakulangan, kasalatan, yung problema sa pamilya, kundi yung pagpapala talaga ng Panginoon. So makita po natin 'yan, may bunga na kinain nila. So tingnan natin, may pintuan na sinara ang Panginoon. Sana Lord, yung pintuan na 'yan, sinara niya na eh. Sabi ng Bible po, kapag may pintuan na sinara ang Panginoon, meron din siyang binubuksan. So kung titingnan natin ang larawan ng ating pamilya problemado, pero may pag-asa yan. Amen po ba? May pag-asa ang bawat. Sino na dito naniniwala na pwede tayong pagpalain ng ating Panginoon? Hindi lang materially, but spiritually, gusto tayong pagpalain ng Panginoon. Kaya, nung sinara sa kila Eva at Adan, ang pintuan, no? May sinara ang Diyos na pintuan, yung pintuan ng spiritual blessing, yung material blessing, sinara yan ng Panginoon. Pero thank God, binuksan niya uli. May binuksan siyang pinto. Sa Genesis chapter 3, 22 to 23, ang sabi rito, pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad natin ngayon na ang tao sapagkat alam niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay, kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupa ng kanyang pinagmulan. So nakita natin, sinara ng Diyos ang pintuan ng Eden para sa kanila. Sinara. Okay? Pero tingnan niyo po sa 22. Ang sabi roon, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama, pero may pasubali ang Panginoon. Sabi rito, baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy. Ito na, kanina ang kinain nila, ano daw? Isang puno at ang bunga nun may kinalaman sa mabuti at sa masama. Pero ito, ang sabi rito, baka pumitas siya. Okay? At kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. May panibagong puno na binuksan dito ang Panginoon. Okay? Ibig sabihin, pag-asa natin yan, pag-asa ng ating pamilya, para maranasan uli natin hindi lang material blessing, hindi lang spiritual blessing, pero dalawa yung blessing na yan. Kaya sabi rito, merong binuksan ng Panginoon. Sa Genesis chapter 3, 22 to 23, pinalayas nga siya ng Diyos at sa daong silangan ng halamanan ng Eden, ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Nung sila Adan at Eva, pinalayas sila sa pintuan. Sinaran ng Diyos ang pintuan ng Eden sa kanila. Pero sabi roon, merong pala doong tree of life. Baka pag kumain sila dito,
hindi na sila mamatay. Para naniguro ang Panginoon dito, naglagay siya ng kerubin. Parang kerubin po, yung parang angel yan. So, merong yan, parang may pader, merong nagbabantay para walang makalapit doon sa punong kahoy ng buhay. So, mapapansin po natin dito, yung punong kahoy ng buhay, prophetic po yan. Iyon po si Jesus Christ. Amen? Siya po yung tunay na puno ng buhay. Siya po yung bunga ng punong kahoy na yon. At pag kinain po ng tao, okay, kung paano si Adan, namatay ang tao dahil sa kasalanan, namatay ang tao dahil sa kasalanan ni Adan, pag ang tao naman ay lumapit doon sa puno, kumain ng bunga, yan po si Jesus Christ, nagre-represent sa Kanya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang ating pamilya ay magkaroon ng pag-asa. Sabi ng Bible, John 14:6, ang sabi roon, I am the way, the truth, and the life. Ano susunod doon? No one can come to my Father except through me. So, si Jesus ang kung nagsara ang Diyos ng pintuan, may panibago siyang pintuan na binuksan. Alam niyo po, wala na po yung angel dyan. Amen? Umalis na po yung angel. Saan po tayo yung angel? Wala na pong bantay yung puno. Malaya na tayong pumitas ng bunga at kainin ito. Malaya na tayong lumapit kay Jesus Christ. Dahil yung puno na yan, yun po yung puno mismo na kung saan ang ating Panginoon, doon siya nabayubay sa krus at napako para yung pintuan ng buhay na walang hanggan, pintuan ng spiritual blessing, ng material blessing ay mapasok uli ng bawat pamilya. Amen po ba? Kaya eto, tingnan nyo. Kung ikaw ay kumain na dito ng bunga, yung bunga ni Jesus Christ, okay? Parang si Eva rin yan eh. Nung nakita niya yung puno na may kinalaman sa mabuti at masama, halimbawa ito, asan bang bunga? Wala, no? Pumitas siya. Sabi niya, mukhang masarap to ah. Ito yung puno halimbawa ng pinagbabawal ng Diyos. Masarap to ah. So, mukhang matamis. Pero busog naman siya. So, kinain niya. Himingi siya na kinikat niya. Sarap. Tapos sabi niya, Adan, halika, tikman mo to. Ang sarap. Kinain din ni Adan. At kaya naggaganito ang mundo. Ngayon, merong panibagong puno. Kunyari, ito uli yung puno. Pero hindi na to ha. Hindi na yung may kinalaman sa mabuti at masama. Ikaw yan. Ikaw yan. Amen? Ikaw yan. Lumapit kay Jesus. Pumitas ng bunga ng ating Panginoon. Kinain mo. Sino tatawagin mo ngayon? Para patikimin. Pamilya mo unang-una. Amen? Nakapanood ka ng yung mga pinapanood natin sa Korea, na mga zombie. Kailangan silang masaksakan ng antidote para hindi na kumalat ang virus. So, yung bunga na po yan, yun po yung pinaka-antidote natin para sa spiritual and material blessing ng ating Panginoon. Kaya kung medyo nag-aalinlangan pa tayo, Panginoon, ganito yung pamilya ko, nakain mo na yung bunga, pwede nating ipatry. Hindi naman tayo katulad ni Eva na alam natin yung bunga na tinanggap natin. Amen po ba? Amen? Yung ating Panginoon. Ipakain po natin sa ating mga miyembro ng ating pamilya, sa ating mga kakilala, kung gaano kasarap ang bunga ng punong kahoy ng buhay mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Amen? So yun po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit ganito yung ating pamilya, alam po natin, ang disenyo ng Panginoon ay blessed family po tayo. At makukuha po natin ang pagiging blessed family, hindi dahil inuuna natin ang material blessing. Unahin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? May natutunan po ba sa umagang ito? Tayong lahat ay tumayo.